1, 2, 3, come on! Hello po. Magandang hapon mga bro. Ako nga pala po si Kuya Ron. Share ko lang to mga kapatid, ang akin pong pakay dito ay para makapag-share sa inyo ng konting nalalaman sa construction at isang malaking kasiyahan na po sa akin na sa panahon po ngayon ng pandemic, napakarami po ang talagang wala mga trabaho at may trabaho man, ilan lang po nagbubukas ng mga kumpanya, maraming nagsara, kaya hirap ang mga kababayan po natin sa kanila pong kalagayan, nakakaawa. Kaya sabi ko nga pamamaraan man lang po nito ay makatulong sa mga, lalo't higit sa mga bagong graduate sa kolehiyo, mga civil engineer by profession. Kaya pwede po makapag-share sa inyo at hayaan nyo si Kuya Ron ay makapagbigay man lang po ng kanyang po mga experience na masishare po, lalo't higit po sa mga bago at sa mga gustong mag-apply sa ibang bansa, lalo tigit sa mga bagong graduate ng college po. Okay po? Kasi yung mga naalala ko, minsan sa akin pong pag-apply sa Saudi, pumunta ako sa Saudi, walang masyadong experience kasi nga mahirap ang buhay. Way back 2007. So, pagdating ko ron, pinag-study muna ako ng amo ko sa library. Isang linggo, magbasa ka dyan, mag-aral ka dyan. Actually, sa mga darating pa po mga pakipagtipan ko sa inyo, i-share ko yung trabaho ko naman doon. Bibigay ako ng paano yung mga civil inspector, paano yung mga pamamaraan para ka makapasa sa mga exam na ibibigay sa iyo ng mga kukunan mo po na exam. Halimbawa, magkuha ka ng exam sa Aramco, papasa ka, may share ko po sa inyo yun. Pero ito muna bibigay ko po sa inyo, hayaan nyo, may share ko man lang po sa inyo ang sample flow ng construction activities sa 2 story structure building. Ito po, di po ba pag tayo po ay magpapatayo ng 2-story building, meron po tayong secure na building permit. Wala po ba? Building permit po. Pag na-provide nyo na po yan, start na po ang mobilization. Mobilization po. Pagkatapos nun, construction of temporary facilities, o yung tinatawag po natin TEMPACIL. Alam po ng mga engineer po yan. TEMPACIL, temporary facilities. O di meron ka ng lugar na ganyan, TEMPACIL, magbuo ka ng ilang tao sa isang grupo, fabricate po ng pong works, mag-fabricate sila ng reinforcing bars, mag-fabricate sila ng steel trusses. Okay po? So, pagdating pa natapos po yun, meron na siyang tuloy-tuloy po ang takbo ng trabaho, may stake out na po. Yun, start na rin po ng clearing and grabbing, mga kapatid. Clearing and grabbing. Pagdating mo sa clearing and grabbing, tinatanggal na po natin dyan. Alam nyo naman po siguro yun. Pagkaraniwan, alam na po ng mga engineer po yan na clearing and grabbing. Dapat maganda yung area, clear. Minsan yan, ginagamitan pa yan ng mga sa Saudi, ginagamitan namin ng yung compaction. Ayan. So, pag clear na po yan, remove na yung mga boulders, mga iba't ibang mga sagabal sa pagtatayo po ng struktura. So, pagkatapos po nun, excavation. So, pag nag-excavation na po, ang layout na excavate na, minsan may mga pagkakataon, yung ini-excavate po natin, may tubig. So, anong gagamitin po natin? Anong pong gagawin po natin kung mayroong tubig? Sa ginawa po namin sa Philippine Rice Research Institute sa Nueva Ecija, kami po nagtayo noon, ang Taizai, Japan, may tubig po kasi gitna po yan ng palayan. So, ginamitan po yan ng mga maraming dewatering system. Daming tubig kasi ipakatan. Bakit taniman ng palay. Pag talagang pag binako mo yung lumalabas po ang tubig. Okay?
Pagkatapos po ng dewatering, kung yun lang po kung yun lang po ay kung may tubig lang po yung gamitan nyo ng dewatering. Pangalawa, next po ay ang soil poisoning. Siyempre, hindi maiwasan po, minsan tinatayuan po natin ng mga lugar, ng mga struktura, hindi po ligtas dyan ang struktura yung tatayo. Minsan, ang dami pong mga insekto, lalo tigit po ang anay. Diba? Minsan, ang binabahayan dyan ng mga punso-punso, mga madaming, yung pala ay anay pala yun. Sisirain lang po ang struktura kapag hindi po na po siya. Kaya kailangan natin soil poisoning. Okay? Ang susunod po is placement of reinforcing bars of footing foundation. Footing foundation na po tayo. Maglagay po kayo ng mga bakal na para po sa excavation para po sa footing foundation po natin. Okay? Pag nailagay nyo na rin po yun, installation po of reinforcing by 4 tie beam. Lagay nyo na rin po yun sa tie beam. Kasi para magkakasama na sila, talo na sila, isang buhusan na lang po siya kailangan. Okay po? At kapag mayroon na po kayong reinforcing bar for tie beam, mag-install na rin po kayo ng bars for column. Pwede na rin po yun sa column. At the same time, installation of reinforced bar for concrete hollow blocks kung kinakailangan na rin po. Kung meron na po kayo, kung meron na po kayo dito sa na-install nyo na po sa reinforcing bars ang sa tie beam. Kung meron na po doon. Ganun po, pag meron na po lahat noon, provision po ng formworks for tie beam. Lalagyan na po natin ng formworks yung mga pinaglalagay po natin bakal. Kasi siyempre, sabi nga paano bubusan kung wala ka naman formworks? Kailangan balutin natin ang formworks. Okay? Provision of formworks for tie beams. Okay? Concrete pouring of footing and tie beams. Yan po. Dahil meron na po tayong formworks na nailagay, lagyan na rin po natin ng buhusan na po natin. Meaning, buhusan na po natin ng konkreto. Concrete pouring of footing and tie beams, mga kapatid. Pag nabuhusan na po natin yan, so pagkabukasan, ginagawa kasi namin, na Saudi ako, pagkabukasan of curing para hindi mag-crack. Ganun po kami, curing kagad, tapos yan 24 hours curing. Pwede na mga isang araw pagkabukasan next, pwede na rin pong i-backfill. Depende po yan sa gusto po ng inyong po mga amo-amo. Kasi minsan hindi rin po nasusunod sa amin yung mga lalo badalian po ang trabaho. Pagkabukasan after curing, siyempre may mga inspector yan. Pagkatas ng curing, ilan na 24 hours, ilang oras o ilang anong sumicure yun, backfill din na po. Ibalik nyo na rin po yung lupa na tinanggal nyo po ron. Okay? Compaction of structural backfill. Siyempre, pag binalik na yung lupa, ang mangyayari po niyan is compaction. Okay? So, compact po yan. Kung meron po kayong equipment na pang-compact, try to compact it so that lalo po siyang yung lupa ay lalong masiksik. Okay. Ano pa po susunod doon? Siyempre, na-compact na yon, ayos na lahat. Na-compact na. Kasi kami pa nagko-compact, ini-spray namin uli ng tubig yan para lalo po siya. Tawag yun spray ng tubig para yung lupa mag-subside. Ang ganda kasi ng lupa sa Saudi. Yan, subside yan. Pag nag-subside na yun, compaction na yan. So, okay na siya. Compact na, maayos na lahat. Doon uli, magkakaroon po ang tawag na soil poisoning. Soil poisoning po. Take note po mga kapatid, atong baliwanag ko lang po ito, sa akin po experience to. Depende po yan sa iba. Kasi tinutulog ko lang to sa mga bagong mga bata na gusto mag-Saudi, gusto mag-abroad sa ibang bansa, para just in case, pagpunta nila doon, alam nila ang procedure, ang process, kung paano ginagawa ang isang struktura sa pag-umpisa pa lang po. Okay? Ano po susunod doon? So, soil poisoning po, na soil poison na uli po yung lupa. Tapos ang backfill, soil poison, compaction, soil poison. Okay? Sunod po is installation of shrinkage and temperature bars of slab on grade. So,
na-poison nyo na yun, inspection yan, kung may mga inspector. Pag na okay na po yun, pwede nyo na po ilatag po yung mga bakal. Okay? Installation of printed and temperature bars on slab on grade. Katapos po nun, pag nakalatag na yun, pouring of concrete on slab on grade. Mga kapatid, ayan. Yan na, mayroon ka ng mayroon ka ng slab on grade. Okay? Ngayon, pag natapos na po yun, pipili na po ay preparation of formworks for columns. Kasi, depende po yan. Kapag malalaki po ang malalaking project, minsan yung pag nabuhusan na po yung slab on grade, nililayout po ng survey. Diretso, layout para makita po yung paglalagyan ng mga column. Layout yan. Kasi nang ginawa namin sa UP, sa Science Building, ginawa po namin yan. Pagkabukasan, layout kaagad. Hanggang sa nakatayo na po, hanggang sa meron na pong mga bakal nakatayo doon, nabusan na yung subgrade slab, lalagyan na po yan ng formworks. Okay? Preparation of formworks for columns. Okay, mga kapatid. Pag nilagay na yung installation of reinforced bar for girder and beams. Mga girder and beams na. Pag meron na po kayong formworks for column, pag nailagay nyo na po yun, at the same time, kung pwede ka na rin pong mag-installa ng electrical conduit sa loob po ng column. Pwede nyo na rin po lagyan yun sa loob. Kasi minsan may mga kailangan lang talaga yun, nilalagyan nila lang yun. Mga installation din sila sa column, sinasama na rin po nila yun. So, naka-prepare na rin po yung forma doon sa column na yun, na kung saan po nasa ibabaw po siya ng slab on grade. Next, pagkatapos po nun, pouring of concrete ng column. Bubuhusan na po yun. Pag binuhusan po yun, sometimes ang ginagamit po namin is concrete. Pag binuhusan yung column, hindi po namin pinupuno yan. Meron po kami tinitira na mid column. Pouring of concrete midst of column para yung ilalagay po natin ng mga shoring and formworks for suspended sa slab naman po. Okay? Meron naman po pagpapasukan siya, di ba? Mga column, nilagyan mo ng form, hindi mo pupunuin yan ng lahat yan kasi yung mga bakal papasok pa yung sana. Okay? Para sa preparation po ng shoring and formworks of suspended slab. Okay? Next is laying of reinforcing bar for suspended slab and other electrical accessories. Maglalatag ka naman dyan po ng mga bakal. Maglalatag ka naman ng mga bakal dyan para po sa suspended slab and other electrical accessories. Kasi umangat na po tayo eh. Umangat na. Pag umangat din po ang electrical works. Kaya kasama rin po sila dyan. Okay? Next is a preparation of formworks for beams and girders. Preparation of formworks for beams and girders. So, isa na rin preparation na rin po yan. Kasi umangat na po tayo. Pag umangat na rin po tayo dyan, siyempre, pouring of column height, beams and girders, suspended slab. Kasama na rin po yun. Yung natitira natin na sa column, kasama na rin po sa buhos yun. Kasi magbubuhos ka na rin po ng magbubuhos ka na rin po ng beam and girders for suspended slab. Bububuhos, kasama na rin po yan para monolithic ang buhos, tuloy-tuloy siya. Sabay-sabay na rin po siya. So, pagkatapos po nun, prepare the formworks and shoring at second floor column, roof beams. Okay. Preparation na po ng forms and shoring at second floor column, roof beam. So, ibig sabihin, umangat na tayo. Pag umangat natin yan, lahat po dyan, kailangan dyan is sunod-sunod na po. Sunod-sunod na po rin dyan ang pagpoporma natin ng column, pagsusuring natin para po sa pangalawang floor. Okay? Next, pag nagawa na po natin yon, syempre, nai-align na natin column, nai-align na natin po yung mga iba't iba, nalagay na po natin mga shoring,
dapat na rin po natin buhusan. Ipupuring na po natin, concrete pouring na po natin ang column para po sa second floor ng beam at saka yung beam at saka ang girders. Okay po? So, ano po pa susunod? Pag natapos na po natin buhusan yun, installation na po ng ilang araw yun. Siyempre, mag-antay tayo kasi bago yun stripping ano yung may stripping. Mayroon din ilang araw kung kailan mo tatanggalin ang ano ang mga forma sa column kasi nga sa amin sa Saudi mayroon kami tinatawag na days of stripping kasi hindi basta-basta tanggal ka ng tanggal diyan. Baka siyempre alam mo naman ang mga Arabo, mga ano yan, suselan yan. Anyway, tuturo ko rin sa susunod pa yon yung mga tip naman paano naman po sa civil inspector kung paano, kung ilang araw, kung paano ang bakal, kung paano po ang buhos, kung paano ang halo. Tuturo ko po yun sa inyo. Panatapos po natin itong serye po na ito ng sample flow construction activities. So, balik po tayo sa ating pong pinag-usapan. So, installation, o di nagkaroon na tayo ng buhos po sa concrete, column at second floor, beams and girders. Siyempre, ilang araw, pag binalatan na po natin, strip na po natin yung mga forma na yan, ang susunod po doon, the installation of steel trusses, balik po tayo doon sa nakaraan. Na yung isang grupo, di ba, meron po silang pinabricate na trusses. Fabrication of trusses, nung umpisa pa lang po sa Tempasil. Naalala niyo po yun, sinabi ko kanina, yung unang-una, habang may mga grupo na nagpapabricate ng reinforcing bar, fabrication formworks, at may nagpapabricate po ng steel trusses. Yun po, kunin na po yung steel trusses na yun, steel trusses, i-install na po yun. Dahil tapos naman na yun mga nauna na hong ginawa yun. Okay? Ano pa po yung susunod? CHB laying, siyempre meron na po tayong mga nakalagay, may mga napagbuhusan na po tayo, naturalmente, matigas na rin yun, ilang araw na rin naman yun, o linggo. Pipili rin po tayo mag-start po ng CHB laying sa ground floor and second floor. Okay, mga kapatid? First floor and second floor, pipili na po tayo mag-umpisa ng installation ng CHB. Okay. So, sa CHB na yan, pwede mo na rin pag na-install na nila yung CHB, pwede ka na rin po magpa-plastering. At the same time, plastering ka na rin ng CHB, exterior and interior walls. So yan, may activity ka sa ilalim, may activity ka sa ibabaw sa second floor. So tumatakbo po. Ngayon, yung na-install mo trusses, na-install trusses, ayan po yung installation, na-install mo na yung trusses. Meron po siyempre mag-install rin dyan na grupo yung pa rin po ng gumawa ng trusses, mag-install na rin po ng purlins, sag rods, and bracing. Kung hindi po ako nagkakamali, yung din siyempre gumawa rin po ng trusses na yan. Sila rin pong grupo ang gagawa rin po nun. Kasi sila naman ang nakakalam sa mga welding, pag-install ng mga purlins, paglalagay ng mga zag para sa roofing, na po yan. Sa roofing trusses na. Sa trusses na po yan. Okay. So, after that, ano pa ba yung susunod? Roofing sheet installation. So, naikabit na po natin yung purlins, sag rod, and bracing. Siyempre, naturalmente, ang susunod po dun yung roof sheet installation. Okay? Di ba? Roof sheet installation, mga kapatid. Roof sheet installation. Pag naikabit na yung roof sheet installation, may mga iba't iba pong yan. Miscellaneous na mga gamit dyan, may mga tech screw o anong pa ba mga gamit dyan na alam na po nila yan kung ano po yung mga gagamitin po dyan sa roof sheet installation na yan. So po dyan, installation of doors, windows, and other architectural and sanitary fixture. Yan po ay kasama po yan sa architectural kasi patapos na po ang patapos na naikabit mo ng bubong, naikabit mo ng tiles, naikabit mo na mga CHB. So, installation of doors, windows, and other architectural sanitary fixtures. So, ayan na po, nag-umpisa na po tayo magkabit yan. Okay? Pag naikabit na po yan mga yan, painting works ang susunod dyan. Yung painting works. Alam niyo ang painting works, i-discuss ko rin yun sa inyo minsan sa inspection
tip for sa inspection. Kasi hindi basta-basta tayo pintura lang ng pintura eh. Natutunan ko yan sa Filipino inspector namin. Talagang napakagaling niya. Isang tinginan niya pa lang sa pinturang nilagay. Pag hinawakan niya, reject. Alam niyo kung bakit? Bako-bako at the same time may mga lint. Alam niyo ba yung lint? Parang buhok. Hindi po yun obra. Kailangan po is talagang maayos ang pagkakapintura. Kaya nga po napag-aaralan po natin yan sa quality ng trabaho. Sa isang topic po yan. So next po is mayroon tayong painting works. Testing and commissioning of electrical conduits. Siyempre, grupo naman ng mga electrical, sila naman dyan, ang bahala dyan, test sila, magkaroon sila ng activities kung ano yung mga kailangan pa nilang tapusin sa electrical activities po nila. Ngayon, nakita niyo na po, natapos tayo sa painting, may mga commissioning, testing, and electrical conduits. Siyempre po, mag-iikot-ikot po tayo dyan. Kasama po natin yung amo natin. Kasama po natin dyan yung kliyente. Maghahanap po tayo ng mga hindi pa natatapos sa trabaho. Ang tawag po dyan ay punch listing. Mga kapatid, punch listing. Mayroon ka maliit na notebook, isulat mo, ito wala pa tong pintura, ito wala pa tong tornilyo, ito wala pa tong sealant, wala pa tong basta kung ano yung makikita natin sa pag-iikot, yun po ang tinatawag na punch listing. Hindi natapos na activities. Okay? At pag yun po ay nakita natin, papasok po dyan ang tinatawag na rectification of punch list. Pabalikan yan at papakita sa meeting, ito yung mga hindi nyo natapos, huwag nyo iwanan yan, hindi namin kayo babayaran. So, ganyan po yun. So, kailangan po dyan ay na sila na pag-iikot ng may-ari, ng kliyente at saka po nung contractor o yung gumagawa. Pagkatapos, rectification, maayos na, tutuwa na yung may-ari, ganda na nagawa, maayos na, kompleto na lahat. So, acceptance. Ayan na, acceptance. Papasok na rin po dyan ang occupancy permit, kung sino yung license officer. Yan ang bahala dyan. At pag nakabayaran na, siyempre, presto, alis na sila. Demobilization na po ang tawag po doon. At pag na-satisfy ng both sides, meron na po yung tinatawag na warranty. Okay? Warranty. May 1-year warranty, karaniwan yan 1-year warranty. At pag may mga problema, babalikan po yan. So guys, ito maliit lamang po na tulong para sa mga bagong graduate ng mga kabataan sa college, lalo tigit sa civil engineering course. Sana nakatulong ang lingkod at sa susunod na aking pong pag-uusap, sa ating pong pag-uusap, next topic ay yung pong tip ko sa mga kukuha po ng civil engineering inspector. May share ko lamang po yun. Marami kayong matutunan, lalo tigit po yung mga pupunta ng Saudi, Qatar, magagagamit nyo po yun. At pag kayo in-interview, yun ang sagot, papasan nyo po yun. Sinasabi ko po sa inyo. Yun lamang po ay galing po sa akin, sarili kalaman. At talagang, nung naroon ako sa Saudi, treasure ko yan, inipon ko yan, kalaman. Sabi ko nga balang araw magagamit ko ito. And makatulong naman ako sa aking kapwa, mga kababayan ko. Kasi marami ngayon, training na ginagawa, may bayad po. Alam niyo ang bayad, 20,000, 25,000, 18,000. Ay, ang hirap po ng buhay. Gusto natin makatulong sa mga wala pang trabaho, sa mga kabataan na gusto mag-abroad. At pag nalaman niyo po, ang ituturo ko sa inyo sa tip for civil inspector o civil inspection, malalaman niyo po yan sa susunod po na aking pong sa ating pong mga pag-uusap. Kaya, mga kababayan, mga kapatid, salamat po sa inyo. May natutunan po kayo dito. Subscribe nyo lang po si Kuya Ron Sari-Sari. Marami akong tuturo sa inyo hanggang sa matututunan nyo at kikita po kayo. Salamat po and God bless. God is great.